Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Jasper Maldivi Castellano at ngayon naman ay tatalakayin natin ang tungkol sa mga umusbong na wika ng mga kabataang Filipino sa paglalaro ng Dota. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito ay malalaman natin ang variety at variasyon ng wika na nangyayari sa isang partikular na lugar o grupo, lalong-lalo na sa mga manlalaro ng Dota. Sa paglalaro ng Dota, mayroong iba't ibang salitang ginagamit ang mga manlalaro upang sila ay magkaintindihan. Maaaring mayroong mga salita na parehong salita na ating ginagamit, ngunit magkaiba ang kahulugan at tinutumbok. Magkapareho ang mga salita, ngunit magkaiba ang pagpapakahulugan. Ang musbong ng mga komunidad mga komunidad dala ng pagbabago sa teknolohiya, partikular na sa paksa ng paglalaro ng computer game ay isang panandang bato sa pagbukal ng variety at variasyon ng wikang Filipino. Ang mga mag-aaral na kasama sa komunidad na ito ay isang saksi sa umuusbong na wika ng mga kabataang Filipino na nahuhumaling sa paglalaro ng Dota. So ang larawang iyan ay ang mapa na makikita sa paglalaro ng Dota. At ang larawang iyan ay ang maaaring makita kapag tayo ay naglalaro ng Dota. So, ilan naman yan sa mga halimbawa ng mga larawan na maaari nating makita kapag tayo ay naglalaro ng Dota. Maraming mga salita ang integral na ginagamit sa paglalaro ng Dota. Mga salitang may ugnay sa mga bagay-bagay o artifacts na nakikita sa Dota, sa mga kilos na ginagawa habang naglalaro ng Dota at sa mga ekspresyon ng mga naglalaro mismo. So sa paglalaro ng Dota, maaaring makakagawa sila ng mga bagong katawagan o mga salita na maaari nilang gamitin. Ilan naman ito sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga bagong salita ang mga naglalaro ng Dota. Maaari sa mga bagay na kanilang nakikita sa Dota habang naglalaro ng Dota o mga kilos na ginagawa habang naglalaro ng Dota o sa mga ekspresyon na kanilang ginagamit sa paglalaro. Sa kaso ng mga kabataang Filipino, ang umuusbong nilang komunidad sa paglalaro ng Dota ay nakagawa at nakagagamit ng mga bagong salita, mga bagong kahulugan at mga bagong ekspresyon upang sila ay magkaunawaan. Halimbawa, Player 1, Tol, bili ka ng manok. Ang kahulugan ng manok sa paglalaro ng Dota ay ang manok ay nagre-representa ng isang item at ang item na ito ay ang animal courier. Sa atin, kapag tayo ay nakakarinig na salitang manok, ang pumapasok sa ating isipan ay manok na yung hayop o literal na manok na ating kinakain. Ngunit sa paglalaro ng Dota, ang manok ay iba ang kanilang pagpapakahulugan o iba ang kanilang katawagan at ito ay isang item. Sa player 2, di na may dark rift ako. Player 3, noob ka ba? Ha ha ha. Sa atin, ang noob ay, ang kahulugan nito ay bobo. Ngunit sa sa mga manlalaro ng Dota ay, ang kahulugan ng noob ay bago ka pa lang sa laro o bago ka pa lang naglalaro ng Dota. Sa player 4, ampnis ka, stunner ako ha. Player 5, di baling mag-SK ako para imba tayo. Ang imba sa Dota ay malakas o malakas. Sa pagpili pa lamang ng mga manlalaro sa gagamitin nilang mga hero, mapapasing mas paikli pa ito at mas madalas pangang binibigyan ng mga bagong katawagan na mas angkop sa karanasang Filipino. Tignan ang ilang mga halimbawa. Mga katawagan sa mga hero sa Dota. Halimbawa, Morphling, kabayo. Mas pinili ng mga manlalaro na gawin na lamang itong pinaikli. Ilan sa mga halimbawa ang Morphling o kabayo. Ang ginawa ng mga manlalaro ng Dota ay mas pinaikli nila, mas naging literal. Kasi kapag ginamit natin ang salitang Morphling ay baka hindi agad makuha ang nais ipabatid ng iyong kasama sa laro, kaya mas pinili nila itong pinaikli, kaya ginawa nila itong kabayo. Minsan kasi ginagawa nilang katawagan o nababago ang kanilang katawagan depende sa pisikal na anyo ng naturang hero.
Ay kalimbawa ang Earthshaker. Kaya siguro tinawag nila itong baka kasi ang Earthshaker na hero sa Dota ay mukhang baka. Kaya ganun ang kanilang ginawang katawagan. Ganito rin naman halos ang mapapansin sa binibiling item at iba pang mga bagay na makikita sa Dota. Pinapaiksi at binibigyan ng bagong katawagan na mas angkop sa karanasang Filipino. Halimbawa sa mga katawagan sa mga item sa Dota. Ang Magic Bottle at ginawa nila itong bote. Kasi kapag ginamit nila ang salitang bote ay mas lalong mas maiintindihan ng mga kasama nilang maglalaro. Kasi kapag ginamit natin ang Magic Bottle, maaaring hindi agad makuha ng mga kasama mo kung ano ang nais mong ipabatid. Kaya mas pinaikli upang sa ganon ay mas maintindihan kasi simple lamang ang katawagan. Like itong halimbawa ng Animal Courier. Kaya ginawa na lamang nila itong katawagan ng manok. Kasi ang Animal Courier sa larong Dota ay mukhang manok. Kaya tinawag na lang nila itong Ikaw bastos! Alda. Sige dyan. Sige, translating na lang. Sorry sir, nag-run out. Nag-video siya. Ay, pasensya po kasi nag-run out. Okay, pagpatuloy natin. Ang nagpa-farm sa Dota ay yung pinapatay ng ang mga creeps upang magkaroon ng pera pambili ng mga item. Kasi para sa ating mga hindi naglalaro ng Dota, ang nagpa-farm sa atin na yung nagsasaka o nagtatanim. Pero sa mga naglalaro ng Dota, iba ang kanilang pagpapakahulugan. Habang nagagamit ang mga kabataang Filipino ang kanilang umuusbong na wika batay sa paglalaro ng Dota, isa itong patunay na sa lalong pagpapayaman ng wikang Filipino bilang lingua franca. Pansin sa mga bagong katawagan na ginagamit ng mga manlalaro sa Dota ay nasa wikang Filipino. Kaya masasabi talagang pinapayaman nito ang wikang Filipino. At bilang isang manlalaro na ang unang wika ay Bisaya, ay mas napapaunlad ang wikang Filipino sa paggamit ng mga katawagang iyon at mga salitang iyon bilang pangalawang wika o lingua franca. Mula sa sosyo-linguistikong teorya na nakabatay sa pamamalagay na ang wika ay isang panlipunang phenomenon na nagiging makabuluhan ng anumang pahayag, aksyon at salita ng isang individual kung ito'y nakakonteksto sa isang lipunan at ginagamit din naman ng iba pang individual o grupo. Para sa pag-aaral na ito, ipinapakita ang isang partikular na interes o gawain upang maipamalas ang lawak ng wikang Filipino. Isang proseso ng komunikasyon ang nagaganap sa bawat paglalaro ng Dota at isang proseso rin naman ng pagbuo, pagpili at pag-internalisa sa mga salita, simbolong ginagamit upang mas mapabilis na magkaintindihan at magkaunawan ang mga manlalaro. Napapanatili ang kasiyahan sa Dota sa pamamagitan ng tamang pagkikipag-usap habang naglalaro at sa masasayang kwentuhan pagkatapos maglaro. Sila ay nag-uusap gamit ang mga salitang nabubuo sa paglalaro nito. Kadalasan ang paglalaro sa mga salitang ito ay may hatid ng pang-aasar, kalokohan at maging ng nakakatawang mga pagpapakahulugan na litaw sa kamalayan at kiliti ng mga Filipino. Malaki ang ginagaban ng papel ng kultura sa paggawa at paggamit ng mga kabataang Pilipino sa mga bagong salita hinggil sa kanilang paglalaro ng Dota. Gumagamit sila ng mga internalisan nilang mga salita at kahulugan mas malapit sa kanilang puso, sabi nga. Dagdag pa dito ang pangangailangan sa isang mabilisang anyo ng pagkikipagkomunikasyon. Ang resulta ay ang pagpapaikli, pagpili ng mga bagong maka-Filipinong salita, paglalagay ng mga bagong kahulugan at paggamit ng mga salita sa Dota bilang ekspresyon sa pang-araw-araw na pagkikipag-usap. Idagdag pa rito ang paniniwala ni Sapir na ang wika ay isang instrumento o kasangkapan ng sosyalisasyon at hindi iiral ang relasyong sosyal kung wala ito. Ako ay sang-ayon sa paniniwala ni Sapir dahil hindi naman kasi magkakaroon ng interaksyon ng isang grupo kung hindi tayo gagamit ng wika. Silbi, hindi ka makakapaghalubilo sa ibang tao o sa iyong kalaro kung hindi ka gagamit ng wika.
Ang pagkakaroon ng isang wika ay simbolo ng solidaridad na mag-iisa sa mga individual na tagapagsalita ng naturang wika. Kadalasan, dahil sa pagiging natural ng wika, hindi na namamalayan na nag-iiba ito sa bawat paggamit, individual man o grupo, pasulat man o pasalita. Ang wikang ginagamit ng mga estudyante, ng mga manggagawa, ng mga tambay, ng mga tindero sa palengke at anumang grupo ay masasabing iba't ibang variety ng wika. Masasabi natin iba't iba ang mga wikang ginagamit ng mga estudyante, ng mga manggagawa, ng mga tambay at ng mga tindero sa palengke. Dahil gumagamit sila ng mga wika o mga salita na maaaring sila lamang ang nakakaintindi. Maaaring gumagamit sila ng mga wika na ayon naman sa kanilang antas ng grupo. Kaya't maaaring sabihing may espasyo sa pag-aaral ng wika ng mga umusbong na wika ng mga kabataang Filipinong naglalaro ng tuta. Sila ay pinagbigkis ng iisang interes at gawain upang magkaroon ng iisang anyo ng mga simpulong kahulugan na may ituturing na mahalaga sa kanilang upang magkaunawaan. Kung maituturing ng variety ng Filipino ang wika ng Dota, may lalantad nito na hindi lamang sa aspeto ng kaibahan ng geographical na espasyo na umusbong ang variety ng wikang pambansa, bagkos sa aspeto din naman ng interes. Yun lamang po at maraming salamat.